Halaka mga kababayan, ex-retired Marines na si Kuya Eduardo Aryo sumabog na sa galit mga kababayan at minura-mura ang gobyerno ni PBBM. Halaka. At sabi niya dito, hindi kami tanga. Halaka mga kababayan, ang tindi nitong pahayag ni Eduardo Aryo mga kababayan. Pakinggan nyo yung kanyang statement dito. Ayan, pasubscribe din po ng channel niya, no? Sa Facebook, Eduardo Aryo. Ayan, mga kababayan. Mayroon din po sa YouTube, Eduardo Aryo din, mga kababayan. At sa TikTok. So, pakinggan nyo, mga kababayan, ang kanyang pahayag at binanatan ang gobyerno ni PBBM. So, ito na. Bayan ang Kuya Ed, isa pong mapagpalang araw sa pag-ibig at pag-iingat ng ating Amang Yahuwah. Bayan, ito po ay isang komento lamang na ibinigay sa atin ng saligang batas makapagsalita at makapag-expedite ng mga concern, no? Na ika nga rason kung bakit nag-aalsa ang taong bayan sa putang inang gobyerno na to ng adik na Marcos. Ang sagot ko diyan ay hindi kami tanga. Hindi ako tanga. Sa root ng hindi kami tanga. Bayan, ang concern ko po dito sa aking vlog na to ay ang tungkol sa ginawa ng Kongreso. Desisyon na ginawa nila sa ating butihing congressman Barsaga na ipinagtanggol ng mga Gen Z na congressman na nakikita nating may katuwiran at tama dahil inililihis nila ang usapin sa prioridad na dapat natalakayin. Ang sagot natin diyan ay hindi kami tanga. Nais ko din ipabatid sa putang inang gobyerno na to ni Marcos. Ang sagot natin diyan, bayan, hindi kami tanga. Sa masyado ng matindi at hindi na kayang ipaliwanag dahil sa kanilang mga senaryo, ang sagot natin diyan ay hindi kami tanga. Sa magkapatid na aso, kay Junbic at kay Boying, nasa pag-aakala ninyo ay habang buhay ang kapangyarihang ipinahiram lamang namin sa inyo sa ilalim ng pamumuno ng putang inang adik na Pangulo ninyo. Ang sagot namin, para din sa iyo, Romualdez at Lisa Araneta, hindi kami tanga. Hindi kami tanga. Yari. Bigla pong pumasok sa isipan ng Kuya Ed. 249 no, sa Kongreso against sa iilan, hindi pa ata napunuan ang aking kamao. Barsaga and the others. Mukhang 3 lang sila. 3 o 4. O ipagpalagay mo na 6 kontra 249. Mukha atang bayan sa aking nakikita na to. Mukha atang dapat bang palitan ang Kongreso? Ang Kongreso o tapusin na ang serbisyo ng mga gago? No? Tapusin na ang serbisyo ng mga gago kasi nagpapasahod tayo sa putang inang mga wala namang pakinabang na congressman. O tapusin natin at i-disarm na ang Kongreso.
Pero sa nakikita ko, dahil nga sa nakasanayan ng ating republika ang tatlong baitang o bahagi ng ating legislatibo, executive and the others, ay ang nakikita ko ay ang tao na sa administrasyon ang dapat ng palitan. Exclusively yung lahat ng pumirma. Sa nga pala, nagbabiral ngayon ang yung second post galing sa ICC. Hoping. Alam nyo naman na maraming AI. Pero ang mukha ni Kuya Ed, hindi ito pwede maging AI. Kasi may number yun lahat ng post ko. May number. May separate gathering po ako nito. Katulad nito. Ibang number. At pangalawa po ay sa nakikita ko, base na rin sa aming pag-oobserba at pag-a-analyze, mukhang doon po mapupunta ang i-disarm ang Kongreso or generally, kasi pag dumating ang punto, lahat sila 250 ba yan na pumirma? Lahat po yan. May fireback po yan. Hindi po lahat ng araw ay Pasko. Nako. Hindi po Yari nagtatagal ang pagkapit ng posisyon. Yan po ang pagkakamali po ng Kongreso, nag-link. Yan po siguro gusto na rin mangyari ng Panginoon ang mga mag-link na para magmamarcha na lang sila. At ipatupad po natin ang kamatayan para sa mga hudas, animal, at kurap. Apil na po ang adik siyempre. Nagpiesta kayo, mga nanay, mga asawa, mga anak, dahil hindi na-aprobahan ang interim, sabi ninyo. Tapos, yung pala, ang rason ng pagkamatay ng anak mo, manang, ay involvement sa fraternity war. Tandaan ninyo, ang lahat ng inyong katarantaduhan ay nakalista. Dahil, babalik po yan. Titignan po natin ang mukha nyo susunod kung gaano kayo kasaya kapag may hearing na kayo. At inuulit ko, puta na Jumbik Rimulya, para kang para kang totoo Jumbik ba? Tandaan mo, hindi mo alam ang ibig sabihin ng compress. At hindi mo din alam ang ibig sabihin ng pass the ball. At mas lalong hindi mo alam ang ibig sabihin ng mukhang marami kami nagkaka-interes sa iyo, bata. Nakasaad sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na ang sundalo at ang pulis sa kanilang pagsiserbisyo suot ang magiting at marangal na uniforme. Ito ay nasasakop sa batas ng Republika na paglingkuran ang taong bayan at ang mamamayan ng Republikang ito. Ngunit sinasansala ninyo at binabaliwala dahil sa inyong mga personal na interes, dahil nagkakalam na kayo ng yaman at salapi ng taong bayan. Paalala rin muli sa pulis, sa inyong mga pulis, baka dumating halos lahat sa inyo sa involvement nyo sa crime, abuse of authority, abuse of pagsusuot ng uniforme against the people. Hindi ninyo alam.
Total, pulis kayo. Pera-pera lang yan. Basta pulis, pera-pera lang yan. Nakakahiya man sabihin, sumakit man ang inyong kalooban dahil ang mga matitinong pulis ay nadadamay kasi nga kapag ang isang kaing ng kamatis ay may bulok, maraming madadamay. Kapag ang kalawang ay naging iskalawag, maraming madadamay. Putang ina. Marami. Kaya sa amin sa taong bayan, ang tulak namin kay BP Sara, kung sandatahan, kailangan nasa ilalim ng sandatahan ang pulisya. Hindi po separate. Tandaan nyo hindi po separate ang pulisya sa sandatahan. It is a matter of order lamang. So, doon sa maiiwan na matitino, are you willing? Precisely and definitely, yes. Dahil nagsasakripisyo tayo para sa pamilya natin. No? Pero hindi kayo makagalaw kasi mangmang pa rin kayo. Bakit wala bang boses sa inyo? Katulad ng isang pulis na nagsalita, discharge? Matakot kayong ma-discharge? Matakot kayo kung marangal at katotohanan ang sanhi ng inyong pagka-discharge? Aanin yung putang inang uniforme ng pulis na ang dumi-dumi na at nangangalingasaw. Uniforme ng pusakal. Uniforme ng kanal. Huwag kayong manghinayang kung ang kulay ng inyong uniforme ay kawalang hiya. We must move in a better way to serve our country and people, not the politician. We have to emphasize and execute the memorandum and the oath na nag-oath kayo before you wearing your uniform. Promptly and proudly. Kailangan nyong magdesisyon. Kailangan nyong magdesisyon. Basta kami, lahat ng police is back to zero. Modify it through the center. Kailangan i-disarm ang police, linisin ang police, isaayos ang pulisya, at isailalim sa iisang sandatahan. The different only is the uniform. Or the different only is the order. Para maging maayos. Kasi pag pulis, putang ina niyan, naandyan. Pag pulis, iskalawag. Pag pulis, ninja. Pag pulis, syndicate. Pag pulis, drug protector and animal protector. Yan si Jumbi Cremilla. Bakit niya pinoproteksyonan? Dahil ba sa DILG? Anong ibig sabihin ng DILG? Department of Interior and Local Government. Hindi yung Department of Interior and Local Gang. Department of Interior and Local Gang. Hindi po. Lahat po mababago. Dahil kung hindi po mababago yan, yan po ang sanhi na maghihiwalay-hiwalay ang Luzon, Bisaya at Mindanao. Kay tatawid kayo sa Bisaya, ang Bisaya ay tatawid sa Mindanao. At hindi po kami natatakot sa putang inang mapahiwalay ang Mindanao dahil isinusulong namin ang Mindanao Independence Movement. Mindanao Independence Movement. Bago mag-Southern Republic. Dahil sa inyong katarantaduhan, kung hindi maaprobahan, Kuya Ed, di, bayo ko may krok. Kung hindi ma-approve, di huwag niyong aprobahan. Pero isasara namin ang pintuan. Tignan natin kung anong magagawa niyo. Dahil ang batas, to bend the law is not violation.
Di ba? Huwag lang i-violate ang law. Ang event, okay lang. Kasi Hindi kami tanga. hindi kami tanga. Sa lahat po ng inyong senaryo, Mr. President or Mr. Administration Addiction. Pero, putang ina, BBM. Hayop sa hayop. Ikaw lang ang tumalo sa record ng putang inang Ferdinand Marcos Sr. Nagpakukutsaba ka sa nanay mong si Emelding Romualdez Marcos. Putang ina, kayo lang ang nakagawa ng pagmamalasakit para maging maunlad ang mga magnanakaw at korupsyon sa Pilipinas. Ako magsabi sa inyo, malaki ang mangyayari. Huwag niyong sabihin na nagsalita na si Emmy. Bakit? Kung na-traitor niya ang pamilya niya, hindi niya ba tatraidorin ang taong bayan? At hindi kami tanga. Hindi kami tanga. Bayan ang Kuya Ed ay mananatili pong nananawagan na huwag tayong magpa-epekto sa putang inang mga katarantaduhan. Hindi na nila ma-expedite, hindi na nila magawa ng rason ang mga pangyayari na ito. Sila mismo ang naglalaglag bayan sa kanilang mga sarili. Sa lahat ng mga loyalist, kung hindi kayo mag-iisip ng wasto at tama sa tunay na realidad ng katotohanan, sa mga sinasabi ni Bongbong Adik, si Bingot, na Trolls Army. Oy, swerte ang nabayaran bago nawala ang 50 million, no? Bago nawala ang 50 million sa PCO, nagawa ng putang inang pagnanakaw ninyo. Nawala, no? At sa mga gago na patuloy na nag-aakala na sila ay mananatili sa inyong posisyon, Teodoro, Anyo, sadyang nananahimik ka lang, kawawa naman ang putang inang pamilya mo, Anyo. Pinalalamon mo sa katarantaduhan mo, General Anyo. Hindi po kayo ligtas. Lahat po kayo, lalo na ikaw, si Bersamin, lahat po kayo ay sama-sama together when the right times come. Dahil, at huwag niyong kakalimutan, may Diyos. Hindi kayo ang Diyos. Ang Pilipinas po ay hindi ninyo pag-aari. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. At ang Pilipino ay ang tunay na govern ng bansang ito na ginagabayan ng konstitusyon o saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi saligang batas sa Republika ng mga magnanakaw. Kahit ginawa niyong sirain at ipahiya ang inang bayan sa ibang bansa nang dahil sa inyong katarantaduhan at pagnanakaw, iyan po ang maliwanag na sagot namin. Kayo po ay klarong papanagutin namin. Kaya nga sa marami namang mga DDS, sa maraming follower ni Kuya Ed, na ang mga comment ay, daldal ka na lang ng daldal dyan, Kuya, kasi ganyan-ganyan, dapat takbang na. Ito lamang po ang sagot namin sa mga nagkukunwaring DDS at supporter ni Kuya Ed. Hindi kami tanga.
Danasin nyo munang makipaglaro kay kamatayan bago kayo magmadali. Dahil sa putang inang mga aso na bayaran dito sa social media, napaghahalataan kayo. Nasa palagay nyo, mauto nyo si Kuya Ed. Uulitin ko po, si Kuya Ed po ay hindi tanga. Aral, train po si Kuya Ed. No? Train. Ibig sabihin, military training man yan, intelligence training man yan, development training man yan, o kung ano pa man, credential training man yan. Sabihin ko, Ogag! Dahil ang Kuya Ed ay kasama sa Republika ng hindi mga tanga. Kayo lang ang tanga. Junbik, Boying, nawiwili kayo. Sa sinasabi ninyong diversion. Lalo na, kada tanong ninyo, kada galaw ninyo, nakatanong kay Lucas Bersamin. Hindi nyo ba alam kung sino si Lucas Bersamin? Itanong nyo sa Supreme Court kung sino si Lucas Bersamin. Di ba? Kaya, utak. Dahil ang mga DDS, hindi kami tanga. Kayo lang, siguro. At hindi kami. Muli po, ang Kuya Ed ay nakapagbigay naman ng konting, alam mo na, positive motive regarding sa kung anong status. At sa kung ano po ang update sa ngayon natin sa ICC, kalma lamang po kayo. Dahil ang langit po ay hindi natutulog. Ang Amang Yahuwa ang siyang makapangyarihan sa lahat. Darating po ang araw ng paniningil ng mga inaapi. Muli po ang Kuya Ed ay mag-iiwan sa inyo ng kataga na iniwan ng ating ama o iniwan ng ating ama ng katipunan o himagsikan na si God Andres Bonifacio, ang kataga po na sama-sama po tayo, ang lahat po sana ng DDS, yung tunay po ng mga DDS, hindi po yung nagkukunwaring bayad na DDS. Ilang yan? May araw po talaga, yung ngit-ngit natin ay malalapatan po ng kasagutan. That is the confirmation. Pero hindi nyo po kami mapapasakay, yung mga nagkukunwaring DDS dyan, para malaman, Kuya Ed, kailan ba talaga kayo kikilos? Kailan kayo ganyan? Saan kayo, Kuya Ed? Saan ka paparte sa ganito, Kuya Ed? Fuck you. Kuya Ed, ganito kami, Kuya Ed. Ano bang susuotin natin, Kuya Ed? Ano man? Fuck you. Ang amin pong paggalaw ay nakabase sa oras at panahon. Alam po namin ang aming ginagawa. At alam po namin ang aming gagawin. Hindi po kami Tama. gawin nyo po ang nararapat sa inyong tungkulin, sa inyong partisipasyon na mapalaya ang ating bansa sa putang inang mga tao na to, sa putang inang gobyerno na to ng mga korap at adik. You have to execute your task at gawin nyo ang bagay na nararapat, makipagkaisa kayo. Mahirap pong magsalita sa social media na marami pong mga gagong aso at bayaran. Pero ibinibigay po namin sa inyo ang pag-asa na soon as possible. As soon as possible. Naghahanda tuloy sila. Kuya, naghahanda tuloy sila eh. Pagsisisihan nyo
lalo kayong mga PMP. Kasi po, huwag na lang, baka makadagdag sa inyong paghahanda or attention. Pabayaan na lang natin bayan, pabayaan na lang natin sila, saka po natin sila singilin. At regarding po sa updation ng ICC, manatili lamang po tayo, we pray together na sana ganito, sana ganun. Opo. Tapos, kung po pwede po, nananawagan kami, no? Hindi tayo mga trolls ng putang inang gobyerno na to, na pinag-uusapan kung ano. Ang topic lamang po natin dito ay kung kailan at saan. Anong oras. Okay? Muli po, ang Kuya Ed ay mag-iiwan na salita sa lahat ng mga DDS sa bansa. Mga OFW, tatagan niyo po ang kalooban niyo. Magkaisa po tayo. Tulungan, pangalagaan ang ating karapatan. Ulitin ko po, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basyan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Uulitin po ng Kuya Ed, no? Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basyan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. At shout out po sa lahat ngayon ng follower ng Kuya Ed sa Solid Sara Duterte Movement, no? Underscore po yun ng Solid Sara 2028. Ulitin ko po, Solid Sara Duterte Movement. Ibig sabihin po, movement po ito, no? Sa ilalim po ng superbasyon at pangangalaga po ng inyong abanlingkod na Kuya Ed, magkita-kita po tayo on the updation. Muli po nagpapasalamat po ang Kuya Ed, pagpalain po kayo nawa at matupad ang saloobin po ng Amang Yahuwah sa kung ano po ang status ng ating bayan. Maraming salamat po. Ito lang po ang sagot natin sa putang inang gobyernong korap na to at mapagling lang. Hindi kami tanga. Ang sagot po natin sa kaapihan na nagaganap sa atin ngayon, lalo na sa social media, lalo na sa implementasyon ng TikTok, na sinisikil tayo bayan, at lumalabas talaga bayaran na rin ng administrasyon ni Marcos itong TikTok. Ang sagot natin sa mga walang hiyang namumuno sa Kongreso at ilan-ilan sa Senado, sagot natin, hindi kami tanga. Sa PMP na ang buwis natin ang siyang ipinasasahod at ipinalalamon sa pamilya, maging din sa AFP na liderato sa ilalim ng putangin ng asong Browner. Sayang ang kondominium sa pamilya ng Marcos at kay Romualdez. Lahat kayo, darating ang punto, haharap sa amin. Dahil kami ay hindi kami tanga. Hindi kami tanga. Hindi kami tanga. At lalong-lalo na, kayo lang ang tanga. So, ayun mga kababayan, ano ang pahayag nyo dito sa banat po ni ex-Marine Eduardo Aryo, mga kababayan. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.